Ako si Angie, taga Baguio. Gusto ko lang pong i-share sa inyo ang isang kwento na alam kong kahit kanino mangyari ay hindi makakalimutan. Meron akong naging boyfriend noon. Itago na lang nating Simon. Simula high school ay boyfriend ko na siya. Kung ipapakilala ko, isa siyang mabait, maalaga, family-oriented at mapagmahal na tao na talaga namang nagustuhan ko sa kanya. Pero sa asamaang palad ay nawala ito nang malapit na kaming graduate ng college. Sabay sana kami maapagtatapos noon pero maaga siyang kinuha sa akin. Sobrang hirap tanggapin nung una dahil halos buong buhay ko ay siya ang kasama ko. Nung nasa high school kasi ako ay nawala na ang mga magulang ko. At dahil only child nga at walang ibang matutuluyan ay ang mga magulang nito ang kumupkup sa akin. Makalipas ang ilang buwan nang pumanaw si Simon ay nag-decide ako na umalis na sa bahay nila na hindi naman pinigilan ng kanyang mga magulang. Hindi naging madali ang mamuhay mag-isa. Hindi pa man ako tumatagal sa bahay na inupahan ko ay napakarami nang nangyari. Minsan ay mararamdaman ko na lang noon na parang may nakatingin sa akin kahit ako lang naman ang mag-isa sa bahay. Minsan pa nga ay bigla na lang magpapatay sindi ang ilaw. Isang beses din ay nasisitaasa na lang ang mga balahibo ko. Ngunit hindi ko naman yun masyadong pinansin pa. Hindi kasi ako dati mapapaniwalain sa mga kababalaghan. Para sa akin nun ay gawa-gawa lang yun para takutin ang iba. Nagawa ko na rin tong ikwento sa mga magulang ni Simon. Naniniwala sila sa mga paranormal at pilit akong pinapakausap sa kanilang anak. Alam kong miss na nila ito at kahit ako rin naman. Pero hindi talaga pwede ang gusto nila dahil hindi ko gagawin ang mga bagay na hindi ko pinaniniwalaan. Isang beses noon, nagising na lang ako ng madaling araw dahil sa isang masamang panaginip. Hindi naman yun yung panaginip na matatakot ka. Sa panaginip ko, tanda ko na nagpakita sa akin si Simon. Sinasabi nitong kalimutan ko na siya. Yun ang huli kong natandaan bago ako magising. Hindi ko noon mapigilan mag-isip kung totoo nga ba talaga ang mga kababalaghang katulad ng mga multo. Sa totoo lang din, halo-halo na ang mga iniisip ko. Kaya dumating na ang point na hindi ko na alam ang paniniwalaan. Pero tulad ng dati, hinayaan ko na lang yon dahil panaginip lang naman. Nagbago ang pananaw ko tungkol sa mga kababalaghan sa loob mismo ng inuupahan ko. Isang gabi, habang nasa kwarto ako, may narinig akong ingay mula sa baba. May second floor din kasi yung inupahan ko. Hindi ko pa man alam kung ano ang nasa baba, pero may naramdaman akong parang may mali. Nilakasan ko ang loob ko at dahan-dahan naglakad palabas ng kwarto. May hawak pa ako nung mahaba at matibay na stick para lang may panlaban ako kung sakali mang may manloob. Bumibilis ang tibok ng puso ko noon habang pababa ng hagdan. Nanginginig pa nga ako nung nagtungo sa kusina para malaman kung sino o ano ang gumagawa ng ingay. Pero nung makarating ako sa kusina ay wala naman akong naabutang iba. Hindi pa man ako nakakalingon sa likod ko ay may mga kamay na yumakap sa akin na parang galing sa isang lalaki. Pilit itong dinatanggal ang suot ko. Pero nanlaban ako. Hinampas ko siya ng hawak kong stick. Pero sadyang malakas siya. Kaya nabawi niya yung sa akin. Nagawa ko siyang itulak palayo pero ayaw niyang sumuko. Dahan-dahan pa itong naglakad papanapit sa akin habang hawak yung malaking stick na inagaw nito sa akin. Humisi pa siya ng nakakaloko. Pero bago pa man ito makalapit sa akin ay bigla na lang itong napatid at nadapa sa sahig sa di malamang dahilan. Agad kong kinuha sa kanya yung stick at sunod-sunod siyang pinagpapapalo. Nung bumagsak na siya ay tumawag ako ng tulong. Bago pa ako makalabas ng bahay ay tiningnan ko yung nanloob na bumagsak. Napansin ko ang isang anino o yung parabang bulto ni Simon sa tabi ng lalaki. Alam kong si Simon yon.
Hindi ko alam kung namamalikmata lang ba ako noon. Pero nung time na yun, naniwala ako na niligtas ako ng boyfriend ko kahit pa patay na siya. Ako po si Kay, 29 years old. Gusto ko lang po ibahagi sa inyo ang karanasan ko na talagang ikinakilabot ko. Malalim na ang gabi noon habang naglalakad ako pa uwi ng aming bahay galing sa bahay ni Matthew at Anna, ang aking kapatid. Medyo nakakatakot lang ang madadaanan ko pa uwi noon dahil may kasikipan yung daan tapos madilim pa. Alam niyo rin yung pakiramdam na kapag mag-isa ka naglalakad sa daan ay parang may sumusunod sa'yo. Ganun ang pakiramdam ko nung gabing yon. Idagdag mo pang tahimik ang buong lugar. Balik tayo sa kwento tungkol sa aking kapatid at ang kanyang boyfriend na si Matthew. Simula nung ipakilala ako ni Anna kay Matthew ay hindi ko na matanggal sa pakiramdam ko na hindi ako mapakali sa tuwing nasa paligid siya. May kakaiba sa mga kinikilos nito na hindi ko mawari kung ano talaga. Yung para bang nasa dulo na ng dila ko pero hindi ko lang mailabas. Naisip ko na rin na dahil sa nakababata kong kapatid si Anna ay overprotective lang ako sa kanya. O baka nasa isip ko lang ang lahat ng mga sinasabi ko patungkol kay Matthew. Pero hindi ko pa rin talaga maiwasan na hindi mapakali. Isang gabi noon, natagpuan ko na lang ang sariling mag-isa sa bahay ni na Anna. Hinihintay ko kasi siyang bumalik mula sa shift niya sa ospital. Isa kasi itong nurse. Nung gabi lang din na yun, ako unang beses na apasok sa loob. Maganda naman ang bahay, pero napakatahimik. Kaya naisip kong ang weird naman kung ganon. Rinig na rinig ko yung tunog ng mga kulidlid sa paligid. Nung paupo na ako sa couch, nakita ko ang picture ni na Anne at Andrew na nakalagay sa isa sa mga istante. Pansin ko ang litrato nilang dalawa na para bang pilit yung mga ngiti nila. Wala ring kabuhay-buhay ang ekspresyon nila. Pagkakita ko pa ng nun, alam ko nang may mali. Malakas ang pakiramdam ko. Kaya naman nag-imbestiga pa ako, lalo at wala akong tiwala sa lalaking yun. Tinungo ko ang isang kwarto sa bahay na palagi raw nakasarado ayon sa kwento sa akin ni Anna. Binigay pala sa akin ni Anna yung susi ng bahay nila kaya ako nakapasok nun. Yung susi para doon sa front door, ayun din yung susi doon sa palaging nakalock na pinto ng kwarto. Pagbukas ko, nakita kong puno yun ng mga bagay na noon ko lang nakita. May mga boteng naglalaman na mga tuyong dahon na hindi ko alam kung anong tawag. Meron ding mga libro na sobrang luma na at yung iba pa nga ay inaalikabok na. May iba't ibang kagamitan din doon na hindi ko alam kung para saan. Sa isang sulok ay may itim na kurtina. Biglang kumabog yung dibdib ko habang papalapit doon. Hinawi ko yung kurtina habang nanginginig pa nga yung kamay ko at isang pinto ang tumambad sa akin. Dahil sa kagustuhan kong malaman kung anong nasa likod ng pintong yun, ay binuksan ko yun at pumasok. Parang may underground doon sa bahay. Basta gamitin nyo na lang yung imagination nyo para ma-picture out nyo yung itsura pababa ng basement na hindi naman ordinaryong makita sa mga bahay sa Pilipinas. Habang bababa ako ng hagdan nun, ay nakaramdam ako ng panlalamig ng katawan. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Nagsitaasan rin ang mga balahibo ko. Rinig ko rin noon yung sunod-sunod na pagpatak ng tubig sa lugar na kinaroroonan ko, pero hindi ko na lang masyadong pinansin yun. May kadiliman ang lugar, pero nakikita ko pa rin kung anong nasa loob. May pulang markang nakasulat sa sahig, yung parang pentagram ba yun? Alam kong hindi yun marker o kahit anong panulak ang dinabit doon dahil para siyang pintura pero malansa. Ang naisip ko ay dugo. Doon pa lang, alam kong tama na ang hinala ko. Nung mga oras na yun, bigla kong naramdaman na parang may masamang mangyayari. Hindi na rin ako masyadong nagulat noon dahil kakaiba na talaga ang pakiramdam ko kay Matthew nung una pa lang. Tama ang hinala ko.
Napatigil ako sa paglilibot sa loob nang makarinig ako ng mga yabag mula sa taas. Nakaramdam ako ng takot nun. Bumilis yung tibok ng puso ko habang naghahanap ng mapagtataguan sa loob. Baka kasi makita ako ni Matthew at mapahamak. May cabinet doon kaya pumasok ako sa loob. Narinig kong bumukas ang pinto ng kwarto at nagsasalita sa ibang lengguwahe na hindi ko maintindihan. Nagsitaasa ng mga balahibo ko nang mapansin ang bulto ni Matthew na dahan-dahang lumalapit sa cabinet kung saan ako nagtatago. Nung gumalaw bahagya yung pinto ng cabinet ay napapikit ako. Nagdasal ako na sana ay hindi ito mabuksan. Pero bumukas ang pinto ng cabinet at umambad sa akin si Matthew habang may hawak na kandila. At kita ko sa mukha niya na nanlalalim ang paningin niya sa akin. Abot-abot na ang kaba ko nun. Binanggit pa niya yung pangalan ko at kung gaano daw ako katangang kapatid habang papalapit pa siya sa akin at dahan-dahan niyang nilalabas ang maliit na patalim. Alam kong uundayan niya ako ng saksak. Muli ito nagsalita na binanggit kung gaano ako mag-usisa. Para ako naparalisa nun dahil sa takot. Hindi ko magawang makalaban o makaalis man lang sa lugar na yun. Mas lumapit pa siya sa akin at ramdam ko na yung init ng hininga niya. Tinaas niya ng bahagya yung kamay niya habang hawak yung patalim. Bago pa man nito maitarak sa akin yung patalim, ay para bang masasabi mong may divine intervention para hindi ako mapahamak. Nanginig yung paligid nun. Lumilindol ng malakas. Dahil sa panik, doon na ako nakagalaw. Dali-dali ko siyang sinagi ng malakas at tumakbo paakyat ng basement. Hindi ko na siya nilingon pa. Pagkalabas ko ng bahay ay naabutan ko si Ana. Agad ko siyang niyakap nun. Tumigil na noon ang paglindol at agad ko na siyang hinila palayo. Tinanong niya kung anong nangyari sa akin, kung okay lang ba ako. Concerned siya nun dahil malakas yung lindol. Hinihingal pa ako nun na parang napapaiyak. At ang sabi ko sa kanya ay huwag niyang lumingon at umuwi na kami sa bahay namin. Saka ko lang kako ikukwento sa kanya yung nangyari sa loob ng bahay nila ni Matthew. Pagka-uwi namin ng bahay, alam kong naintindihan niya yung kinwento ko sa kanya tungkol kay Matthew. Kahit napansin kong malungkot ito. Hindi kasi malakas ang pakiramdam ni Ana tungkol sa mga red flags ng kanyang mga naging boyfriend noon. Yung nakalak pala na pinto noon doon sa bahay na tinuluyan nila ni Matthew ay di daw niya naisipang buksan. Kumbaga, ayaw niyang pakailaman. Si Matthew daw kasi ang kumuha ng bahay para sa kanilang dalawa noon nung nag-live-in pa sila at mabait naman daw to. Siguro ay nabulag lang siya kaya hindi niya napansin yung napansin ko kay Matthew. Doon ko na-realize na regalo din pala yung pagkakaroon ng intuition na maaaring magprotekta at magamit sa iba't ibang bagay. Buti na lang din talaga at lumindol nun dahil nabigyan ako ng pagkakataon nun para makatakas. Nag-decide kami noon na umalis na ng Dumaguete. Baka kasi masundan pa kami ni Matthew. Total, hindi rin naman talaga doon kami originally nakatira. Kumbaga, nangungupahan lang kami nung time na yun. Hindi man maniwala ang ibang tao sa kwento ko ay hindi naman talaga ito nakaapekto sa akin. Kahit pasabihin ng iba na baliw ako o gumagawa lang kami ng kwento, ipinagsawalang bahala ko na lang yun. Buti na lang at merong mga horror channels na katulad ng sa inyo sir kung saan pwede kong i-share ang mga experiences ko tulad nito. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento. Magandang araw po sa lahat. Nais ko lang pong ibahagi ang aking kwento. Isang karanasan na kahit kailan ay hindi namin malilimutan ng aking boyfriend na si Andy. Ako nga pala si Pia, taga Siquijor. Isang malamig na gabi noon at magkahawak kami ni Andy na naglalakad sa may dalampasigan sa isang beach
na hindi masyadong napupuntahan ng ibang tao dahil tago ito. Masarap din pakinggan yung may hinang alon at yung malamig na simoy ng hangin. Kahit napakatahimik ng lugar na yon, ay hindi ko rin mapigilan na makaramdam ng kakaiba. Hindi ko rin maisip kung ano. Bago pa ang pangyayaring yon, ay nalaman namin ang tungkol sa mga kwento-kwento tungkol sa beach na yon. May isang kapre daw na kapag natipuhan ka ay isusumpa ka nito. Ang nilalang na ito ay sinasabing kasing laki ng isang puno. Ang beach kasi na yon ay napapalibutan din ng iba't ibang klase ng malalaking puno. Hindi na rin namin pinansin pa ang kwento. Ngunit ayon sa mga nakausap namin noong papunta kami sa lugar na yon, ay kapag natipuhan ka ng kapre ay magbabago ang buhay mo. Mananaginip ka raw ng masama na walang patid at ang pakiramdam na parang laging may nakatingin o naamasid sa'yo kahit saan ka magpunta. Sa kabila ng nakakatakot na kwento ay ipinagsawalang bahala na lang namin yun dahil that time hindi naman kami naniniwala sa mga ganon. Inisip lang namin na baka panakot lang to ng mga tao sa mga dayo para siguro i-preserve o hindi na masyadong puntahan yung lugar. Ayaw din naman namin masira ang masayang araw at gabi namin. Habang naglalakad kami noon sa kahabaan ng may kadilimang dalampasigan, ay parang nakakita ako ng mga anino sa paligid na para bang sumasayaw. May pagkaluskus din ng mga dahon. Ang tanging ilaw lang namin noon ay yung liwanag sa langit, pati na yung phones namin. Nang makaramdam ako ng panlalamig sa aking katawan. Alam kong hindi yun dahil sa malamig na hangin, kundi sa kakaibang nararamdaman ko. Kaya inaya ko na si Andy para bumalik na. Ramdam kong noong mga oras na yon ay may mali. Ngunit hindi pinansin ni Andy yung sinabi ko sa kanya. Nilitaan lang ako nito. Siniguradong imagination ko lang ang mga yon. Napaisip naman ako noon kung tama ba siya. Habang patuloy sa paglalakad ay biglang bumigat ang pakiramdam ko. May kakaiba rin akong naamoy. Yung pinaghalong nabubulok at nasusunog na kung ano. Bumilis ang tibok ng puso ko. Tumingin ako kay Andy. Pansin kong nakatulala lang siya. Yung parang naatingin sa kawalan. Para bang wala ito sa katinuan. Nataranta ako noon dahil kahit anong tawag ko sa kanya o yugyug ay hindi ito tumutugon. Nagpa siya akong umalis na kami doon sa dalampasigan para tumungo sa may kagubatan. Nakarinig ako ng tunog at lalong lumalakas yun habang patuloy kami sa paglalakad. Wala pa rin sa katinuan si Andy noong mga oras na yun. Binilisan namin ang paglalakad. Desperadong makaalis sa lugar na yon. Ngunit para bang hindi kami makaalis. Yung parang nasa maze kami at hindi na namin alam ang daan palabas. Nang may mapansin akong maliit na liwanag mula sa kakahuyan, tinungo namin yon. Natagpuan namin ang isang maliit na kubo. Isang matandang babae ang nakaupo sa labas ng kanyang kubo. Magsasalita na sana ako noon nang unahan ako nito. Binalaan niya kami tungkol sa sumpa ng kapre na noong mga oras na yon ay ramdam kong ito ang may kagagawan na nangyari kay Andy pati na rin sa kakaibang naramdaman ko. Kahit kasi skeptical pa kami noon ni Andy, ayun lang ang naiisip kong dahilan kung bakit nangyayari sa amin yun. Kinuwento sa amin ng matanda ang tungkol sa aranasan ng ibang mga nagpupunta sa lugar na yon na katulad na nangyari sa amin ni Andy. Dahil hindi ko na alam ang gagawin, humingi ako ng tulong sa kanya. Pinapasok na kami sa munti niyang kubo. Nagpakulo siya ng herbal. Pagkatapos ay pinainom yun sa amin. Kahit medyo alangan, ay wala na rin akong choice nun. Ininom ko yung tsaa. Pagkatapos ay pinainom ko rin yun kay Andy. Makailang saglit pa ay parang mas lumuwag yung pakiramdam ko. Nalimunin ko yung boyfriend ko ay nagbalik na siya sa ulirat. Parang nagkaroon na ulit ng buhay yung mga mata niya. Nagtataka pa nga siya kung anong nangyari at kung bakit kami naroon. Saka ko na lang kinuwento sa kanya yung nangyari. Basta ang mahalaga nun ay maayos na ang lahat.
Nagpasalamat naman kami sa tulong na matanda. Bago kami umalis, ay tinuro niya sa amin yung shortcut palabas ng tagong dagat. Yun na ang huli naming pagpunta doon sa lugar. Nung nag-check out na kami doon sa hotel na pinag-stayan namin, ay hindi ko maalis sa isipan yung nangyari sa dalampasigan. Yung amoy, yung bigat ng pakiramdam, at yung parang may nakatingin sa amin at nagmamasid. Yung nakakatakot naming karanasang yon ay palagi naming napapanaginipan ni Andy. Totoo nga ang sinabi nila. Ngunit hindi ko na yun inisip dahil mas gugustuhin namin na ganoon ang mangyari kesa makaharap mismo ang nilalang na yon. Dahil alam namin na hindi namin kakayanin kung sakali man. Nang malaman ng iba yung nangyari ay hindi sila naniwala dahil kami rin nun ay mahirap paniwalaan ang mga naganap. Pero alam namin sa sarili namin na totoo ang mga nangyari.